Ang apo kasi ni Nanay Zita ay nasa ospital. Pasalamat jud ko. Kani regalo karong padawat regalo no. Gikan pag sa opisina sa Vice President, di ba? Salamat ko nga dako siya tabang sama nako nga pobre. Kalipay na mo na kinasing-kasing na mo dawaton maski pila nga kantidad basta lipay na. Salamat kaayo Vice President Sara Duterte. Salamat gyud kaayo sa nahitabo nga naitambal nga gisuporta sa akong pasyente kay dugay-dugay nagyud nga kaluoy sa Dios pasig maningkamot lang ko kikita og gaya sa og tambal. Ang baga ba kana ang bukol-bukol na moy ingon sa doktor moy kuan sa iyang bukol-bukol na daw niya mo nang dili mo gawas pag opera kay kuan man mga lingin-lingin naman siya. Mama po dahil to na atur po dahil ni ani si Ma'am Sara duol mim ingon siya na ipa-hospital may ipabalhin sa Juan Santos. May mensahe namang nais ipaabot si Kenneth para kay Inday Sara. Salamat po nga. Iya kong po. Pero nang lumabas si Samuel, hindi man namin expected na ganyan siya. Hanggang one day, nakita ko na nag-blow siya. Dinala namin sa ospital. Tapos yun, diagnosed siya, suspected leukemia siya. Tapos, hanggang sa gipa-check ang dugo niya sa Manila, positive siya sa AML, acute myeloid leukemia. Inirekomenda din ng mga doktor kay Nanay Jazel na bumili ng suction machine upang matulungan si Baby Samuel na huminga at alisin ang mga sagabal na mga likido mula sa respiratory tract nito. Ngunit dahil may kamahalan ang medical equipment, sinubukan ni Nanay Jazel na dumulog sa Office of the Vice President, Panay and Negros Island Satellite Office upang humingi ng tulong. Hindi naman siya nabigo dahil nabahagian ng suction machine si Baby Samuel. Wala akong pera para pambili noon. Tapos may isa akong kaibigan kasama ko rin sa ICU, ang anak niya. Sabi pa niya na punta raw kami sa Vice President Office. Kaya pumunta kami sa Vice President Office mga February 28 pumunta kami doon. Tapos noon inasikaso kami kaagad. Tapos pinabalik ako kinabukasan. Lang po, 2 days lang, ibinigay na nila sa akin ang suction machine. Maraming salamat sa programa mong ito. Sana magtagal pa at bigyan ka po ng mahaba pang buhay ni Lord. At para marami pa po kayo matutulungan na mahirap rin katulad namin. Na hindi kayang bilhin or assistant kung yung mga medical needs ng mga loved ones namin na may sakit. Dahil sa kahirapan ng buhay. Maraming salamat po talaga. Salamat ka, Ma'am Sara, ma'am. Kay ako yung gayang gihatag sa kuha nga man. Opportunity, ma'am, ba nga makasugod ko. Maabot man yun. Maon man yun na ako ang kuhan, ma'am. Ako ang punto nga. Ako ang musuap ko, ma'am. Makasarili ko siya. Kung di tungod siya, ma'am, di ko maglisod ko hantod karon, di po ko makasugod, di ko makabalik sa akong negosyo, ma'am. Sara, nagpapasalamat kami sa tulong mo sa medicine ng big help gig at saka yung wheelchair, hindi ako masyadong nahihirapan kasi kaya-kaya yan na sa katawan niya nga siya lang. So, maraming salamat. Sana, God bless always good BP. Vice President Sara Duterte, maraming salamat po sa tulong niyo. Pasalamat rin kami sa kanya dahil tumutulong siya sa amin kahit pakunti-kunti. At least nambibigyan kami ng pansin or halaga sa kanila. Sa totoo lang, para kagabi nga na ako ni Kapitan, parang naano ako sa tuwa ko. Sa totoo lang, hindi ko mapigil. Yun lang po muna. Ko. Hindi namin inasahan. Kahirapan talaga ng mga tao dito na minsan nahihirapan sila bumili ng mga school supply. So ito, alhamdulillah, malaking pagpapasalamat unang-una sa Allah.
Tsaka sa Vice Presidente na mayroon siyang programa na kagaya nito, matulungan yung mga bata, mabigyan ng mga school supplies upang makapag-aral ng maayos. Sa opisina naman ng Vice President Sara Duterte, as a madrasa head po ng Governor Generoso, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa tulong niya na alhamdulillah na kahit sa paningin pa ng iba ay maliit ito pero para sa amin ay napakalaki. Na nabigyan niya ng programa, nabigyan niya ng halaga yung mga bata na nag-aaral ng madrasa. Kana lang yung injection kay may mahal man 2,000 plus man og paliton ari sa gawas 2,870 kuha sa senior citizen. Dako jud ka tabang dili kay gamay, dako yung tabang kay tulo ka injection god. Tulo ka injection usa ka semana. Hindi na-save ko nang tulo ka semana sa pinalitay. Di akong problema kato na lang tablitas. Nagpasalamat gyud ko sa Office of the Vice President nga gitabangan gyud ko sa akong kalisod. Kay lisod jud di na ma-explain. Di gyud ma-explain amot na lang ginawa. Para po sa akin sadyang hindi naman po madali. Kaya lang talagang kailangan kong kayanin para sa dalawa. Sabi ko nga kinakaya ng mga bata eh. Kakayanin ko rin sila yung mga nasasaktan, sila yung nahihirapan eh. Ako yung nagpapasalamat ng maraming dahil through Mayor na-reach namin po si Vice President na talagang malaking-malaki po ang naitulong sa amin, lalong-lalo na po sa mga anak ko. Hello po. Thank you po sa midco. Papasalamat ako sa mga tulong nila. Malaking pasasalamat po, ma'am, sa inyo po, Vice President. Hindi niyo po ako pinagkaitan ng aking mga gamot. 7 days lang po ang itinatagal ng bawat isang taon. Kaya minsan po, hindi ko po natutustusan na hinto. Pakirating ko na mahal po siya. Kasi ang daming Pilipino na natutulungan niya. Sa inyo po, Madam President, VP Press, maraming salamat kasi isa po ito sa malaking tulong po ninyo sa amin. Sa aming mga mahihirap, may trabaho man po kami o wala. Ayan, kasi napakalaking less po ito sa expenses namin, lalo na sa mga magulang namin na walang work. Mostly, sana po hindi po ito matatapos sa taon na ito, sa panunungkulan ninyo. Sana po magtuloy-tuloy pa para po sa mga maraming Pilipino na nais ninyong matulungan. Ayan, maraming salamat po.